open up in prayer. Lord, we entrust to you this time of study. Thank you that you are the giver of wisdom. You are our wisdom, Lord. Ikaw ang among kaalam. Lord, we thank you for the great king of privilege of ihatag nimo sa amo, Lord, of being able to come before you with full confidence, with full assurance. What an amazing, Lord, grabe kayo kahibulungan nga privilege you have given us. Lord, we love to pray. We love to worship you because of what happened at the cross, because of what you have done, because of who you are, and because of how you treat us and how you look at us and who we are before you. Thank you for the gift of your word. Thank you sa pulong nimo, O Dios. Thank you. Thank you for each one participating in tonight's study. In the most beautiful name of Jesus we pray. Amen. May gabi sa tanan. I'm so blessed nga we are here once again. Na mo yung material, tanan no? I am looking forward. Now, where are we now? Napata sa context, no? Context. Miyaging simana atong gitanaw ang context according to covenant, no? Daghan man ang mga covenants, kinahanglan pagbasa nato og verse or pasahe sa scripture, kinahanglan na atong i-consider asa na siya nga covenant. Kung naana siya sa Mosaic covenant, then atong sabton nga karon nga covenant si Kristo na ang covenant party, siya na ang partido sa covenant. Imbis Israel, si Kristo na. And ikita na ata in Christ, partakers of the person and the life of the work of Jesus Christ. So, very important kay itong lesson na karong gabi na ata sa context of chronology. Chronology is kanang pag-arrange bitaw according to time, according to year, no? Nahanay sumala sa tuig. Now, as I said, importante kayo nga matarong na to interpret ang Bible tungod kay ang Bible pulong sa Dios. Kung ma-misinterpret na to ang mga pasahe sa kasulatan, may misinterpret na to ang Ginoo. Ma-misinterpret na to ang katuyuan sa Dios, ma-misinterpret na to ang iyang plano, ang iyang character, ang iyang pangalan. Ma-misinterpret na to tanan. But understanding the Word of God, understanding Scriptures is hearing God. Gating mo magita nga maminaw ta sa Dios. And mauni siyang grabe ka, pinaka-wisest, the best way nga maminaw sa Ginoo ang pagtuon sa Bible. No? And ako, ganahan ako sa prophetic. Pero daghan kay nga nahimong kulto tungod nang nakadungog daw sa Ginoo, nakakita daw vision, nahimo ng kuan kanang nga disappointed tungod kay kakita vision, okay man lang siya na may time nga ingana gyud. Pero dili na siya mao ang pinaka main way nga ang Dios naga-istorya. Naga-istorya ang Dios pinagi sa iyang pulong, the Bible. So we need to be equipped, no? Kinahanglan ta masangkap kung saan study sa Bible mga kaigsoon. Kung saan pagtudlo. Every time nga magtudlo ka sa pulong sa Dios, ang naminaw nimo, naminaw sa Dios, no? Kung pulong sa Dios, kung pulong ra pud nato ang atong gitudlo. Very unfortunate, but anyway. Karong gabi inaata sa context of chronology. And next session, may tungod ta sa culture. So kaning session, i-dedicate nato ni sa chronology lang yun. Kaya naatay mga illustrations. Now, towards the end, aning lesson, naatay 7 ka, ihanay na to ang Bible into 7 ka mga age. 7 ka mga periods, no? And very important kaya nga masabtan na to. But let us start with number 2 sa first page. How our modern Bible is arranged. No? Yun sa man pagka-arrange ang atong Biblia. The Bible is a work of incredible diversity. The Word of God, the Bible, no, is a collection of 66 books.
written by over 40 human authors, living in a variety of ages and places, speaking diverse languages. Ancient Hebrew, then apoy Aramaic, then Greek, belonging to different cultures, possessing unique personalities and backgrounds, writing with varying purpose and choice of literary genre. So all in all, ang atong Biblia mga kaigsuonan nasulat ni in a period of more than 1,500 years. No, naalam ko na ugon sa kadugay. Kapin 40 ka mga authors. Nigintang ni sila o tagpila ka gatos katuig. Tulo ka main languages, ang ancient Hebrew o ang Aramaic. Lahi man tong Aramaic Hebrew, lahi po tong Hebrew nila Moses. Nausab ang sinultian sa mga Israelites sa dihang gidagit sila sa mga Babylonians. Dito sila, panahon nila Jeremiah, panahon ni Daniel, no? Gideport sila. Gipapuyo sila dito sa Babylonia sulod sa 70 ka tuig. Ug niana nga period pila ko na ka generation, no? Daghan ang mga nahimugso dito na sa Babylon, dito nagtubo. Unya ang language sa Babylon is Aramaic. Mao na nga ang Hebrew na usab ang ilahang sinulatan o sinultian na himong Aramaic ng Hebrew. So pag-abot ni Ginoong Jesus 2000 ka tuig na milabay, ang mga Israelites, mga Hudyo were speaking Aramaic Hebrew. Unya nianang panahon na ang language sa tibuok kalibutan was Greek. So ang Biblia po nila gitranslate into Greek. So mao na nga ang mga New Testament writers, ang ilang gigamit nga language, Griego. No? Griego. So, bisag Hudyo sila, Griego ang ilang gigamit nga lingwahe. So, tulo ka language basically ang Bible, no? And different nga mga tao, different nga mga cultures. Pero despite sa grabe ka managlahi nga mga sinultian na panahon, kultura, usar gyud ka sugilanon ang Biblia mga kaigsunan. From Genesis to Revelation, dunay unifying theme sa katima. Mao na siya nakahibulungan kay mga kaigsunan. So, ultimately, it is one book, a complete and cohesive work with a single developing story of God's interactions with His covenant people. Unfortunately, however, the structure of our Bible makes it difficult to see this unity. It is not arranged in chronological order. Our modern Old Testament is arranged according to literary form and genre. No? While our New Testament mostly according to length, from longest to shortest. In ancient times, the keeper of the scrolls in a synagogue would place the books of the Bible in holes in a case. He kept them in the order he was taught or the one he chose. For many centuries, there was no fixed order of scrolls among the synagogues or churches around the world. So, dili magyudingon ani ang libro sa una, nga usara. Ang original gyud nga mga libro, scroll. No? Scroll, sige, lukot ba? Taas ka na nga leather o letter uban pod papel, gilukot ka na siya. So for example, ang Book of Isaiah, daghan ka na siya nga scroll. Ang uban mubo, so isa ra ka scroll. So wala gyud to'y pagkahanay. Ano to gipangbutang sa mga bangag, so sa ka-box. So later, ang mga naimbento ningon ani pero handwritten, and later on pag yun, about more than 400 years ago, about 500 years ago, naimbento ang printing press. So, mao to nga nagsugod na sila printa og libro nga ni now. Gi-arrange nga tong Bible sumala sa genre, dili siya chronological. So, lisod kayo tan-aw ng unifying story tungod kay nagjumble-jumble man siya. Gi-arrange. Mura bitaw jigsaw puzzle for example, ang jigsaw puzzle, no, daghan na siya nga pieces pero makita nimo sa dako kay nga picture, di ba, kung ma-assemble. Pero kung gigrupo ang mga pieces of the jigsaw puzzle according to color, tanang yellow dire, tanang pula dire, wala gyud kay makita nga picture. So Bible ingon ana.
manakinahanglan makakita ta sa chronological order para makita na to ang unifying story, ang overall big story. No, atong tanawon sa number 3, makita nato diri ang Old Testament na atay 39 ka libro. So ang unang 5 ka libro diha sa Old Testament kining gitawag og law, or ang tawag ana sa Griego nila nga pagka-pinulungan Pentateuch. No, kanang word nga penta is 5, no? Pentagon, pentagram, no? 5. So ang Pentateuch is 5 scrolls. Mao gini siya ang pinaka-original, pinakauna gyud. No, Genesis, unya Exodus, unya Leviticus, Numbers ug Deuteronomy. Ang Genesis, no, mao na diha ang sugilanon ug yun sa paghimo sa Dios ang kalibutan, Adam ug Eve. And then mga anak ni Adan. And then eventually si Noah ug ang lunop sa kalibutan. And then eventually naapod si Abram nga nahimong Abraham, no? And then ang anak ni Abraham ug ang anak sa anak ni Abraham, so ang pamilya diha sa inigitawag ni og Torah. Sa English na ang pagka-translate law. So bantayanan kay nang makakita ka og word nga law. Kaya nga to magong interpretation diretso sa law, kasuguan. No, di ba? Sa book of Psalms, his delight is he loves to meditate sa Joshua, meditate on the law. Pamalandungi atong una mga kasuguan diretso. Ang tawag aning unang 5 ka libro, law or Torah, or sa ilang pinulungan, instructions. Mga pagtulunan, mahitungod kung kinsa ang Dios. So, nindot nga word ka na nga law, no? Kung kaniya itong tanaw, no? Ang Pentateuch. So, Genesis, diha ang sugilanon, paghimos kalibutan, hangtod niabot kang Abraham o kanyang pamilya, nag-ending na kang Joseph. Nang si Joseph, katong anak ni Jacob. Kay si Joseph, dito naman to, opisyal man to sa Ehipto. Di ba? Usa siya kadako, pinakadakog ranggo. Siya lang ang ikaduha sa emperor or pharaoh. So eventually, ang pamilya ni Jacob, later on nahimong Israel, nibalhin sa Egypt. Wala sila ni Hawa dito, mo na ang ending sa Genesis. Ang next nga book is Exodus. Ang Exodus, mo na lang ang istorya ni fast forward na ka 400 years. No? Ang panahon ni Moses. So na ay gap. So si Moses, mo na ang una sa Exodus. Ang pagpahigawas sa Israel gikan sa Ehipto. Maayo man ang ilang pagsulod sa Ehipto. Welcome man sila, nakatabang sila. Pero eventually, gihimo silang ulipon. O kinahanglan sila makaikyas. Mugawas mo ang meaning sa Exodus. Exit. Coming out. So, kusog ang ulan diri sa Davao. Hinaot nga madunggan rata. But, so, ang Exodus, story na sa Israel, and then kaning sunod nga libro, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, speech na ni Moses, kaning Leviticus ug Numbers, unsay nahitabo during the Exodus, no? So mao ni ang pinaka-core nga scripture kaning 5. Gitawag og Torah or Pentateuch. Mura ba ni siya og sibuyas? Sibuyas na ay layer. Ang Bible, layer po din siya mga kaigsunan. Kaya ang tanan nga nagsulat diha after the Torah, tanan nilang gisulat is scriptural. So ang Joshua, based na sa Torah. Ang 1 Samuel, 2 Samuel, Chronicles, based na sa Torah. Tanan nga mga propeta, tanan nilang sinulat, biblical na sila tanan. Ang ilang Bible, katong first 5 books. No.
Ang tanang author, tanang propeta, tanan, everything is based on the Torah. So ang Torah, which is gisulat ni Moses, mo na ang pinaka-core scripture. Na siya sa pinaka-core. Everything else nga nagasunod is based on the Torah. Tanan. So mo na yung unang libro, 5. Then, after the first 5 books, makita nimo 12 ka libro sa Old Testament niya, mo na ang mga history books. So ang atong Bible, gipanggrupo ang mga libro according to genre sa Old Testament. Gipanggrupo tanang history, tanang poetry, tanang propeta, gipanglumpong sila. No? Oh, excuse me. Now you see, ang next nga makita nimo sa table of contents sa imong libro is ang history books. Joshua, followed by Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. After ni ana mga kaigsunan is poetry. 5 ni ka poetry. Job. Unya ang gisunod kang Job is Psalm. Now, gi-mention nato diri nga ang pinakatunga sa Biblia ang Salmo. So kung na kay Bible unya moabli sa Salmo, itunong gyud sa tunga igsuon, Salmo gyud. Technique na. So, after sa Psalms is Proverbs, sunod Ecclesiastes, sunod is Song of Songs, Song Solomon. So, muna siya mga poetry books. And then after, sa poetry nga books, na ang mga major prophets, which is followed by minor prophets, no? Naon sa may kalainan sa major prophets o minor prophets? Wala. Puro na sila mga propeta, ang kalainan lang ang gitason sa ilang gipangsulat. Ang minor, mugbo. Gipanglumpong ang mga mugbo nga sinulat, gipanglumpong ang mga tag-as. Pero dili na siya official nga si Isaiah, major prophet, o niya si Zechariah, minor. Dili na. Pareha na sila mga propeta, equally important ang ilang gipangsulat. Kanang label nga minor o major based na sa length o kamubo sa ilang gipangsulat. So, anyway, mao na siya ang Old Testament books, no? 39 ka mga libro. Now, sa Katolikong Bible, mas daghan sila. Mas daghan. Nga naman nga ang atua gamay ra ang ila daghan. Nga naman, tungod na kay ang atong gisunod ang Jewish na canon. Ang mga Hudiyo, mao na atong gisunod. Ang ilang giisip nga inspired, ato pong giisip nga inspired. Katong wala gi-appeal sa mga Hudiyo, sa ilang Bible, wala po nato gi-appeal. Kita mga Protestant, appeal man ta sa Protestant. So ang atong Bible, mas mubo. So, naatay sa Old Testament, naatay 39 ka mga libro. Then, matata sa page 2, page 2, ang kinapo by material? Ang page 2, nadiri ang New Testament books, 27 ka mga libro, mga igsuon ang atong New Testament. Again, gipanglumpong ni siya, gigrouping ni siya based on genre, ug ang pagka-arrange aning mga lumpong niya mga groupings is based on length, ang gitason o gimubon. Wala gid ni siya chronological, gipang jumble-jumble niya atong Bible, pero as it is, hallelujah, mapasalamaton ta sa Ginoo. Na mapasalamaton ta ning pagka-arrange ning Bible. But, kinahanglan atong tan-awon ang chronological
para makuha nato ang flow, ang story. Okay. Now, makita nato diri ang history. Ang pinakaunang 4 books sa atong New Testament is Matthew, Mark, Luke, and John. No? Classified na siya as history. Story na siya of the Lord Jesus. And then ang nisunod is ang history sa church, a Book of Acts. No? After sa Luke is Book of Acts. Dayon, ang sunod nga grupo is Paul's letter to the churches. Ang letter niya sa mga kasimbahanan, o na 9 kabuok. Gi-arrange po ni mga letter ni Paul according to length. Kinatasan man ning Romans, so mo giuna. Unya, ang sunod is 1 Corinthians o 2 Corinthians. Unya, ang pinakataas pod after sa Corinthians is Galatians. So Galatians ang gisunod. Nag-anam kamubo. Ang 2 Thessalonians mo kinamuban. Anyway, ang sunod nga grupo is Paul's letters to individuals. Gipanglumpong po ang mga personal letter ni Paul. Gilahi ang letter niya to churches, gilahi po ang individual. So 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon. Based on length gihapon ni og shortness. So ang Philemon kay pertimang mubuha, gipaulahi. Then ang sunod nga groupings is letter by others, lahi nga mga author. Mo na ang Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter. According to length gihapon ni siya. Mao na si Jude naa sa katapusan, pero ang gibutangin nila sa last is the book of Revelation. Kay naa man diha ang second coming sa Ginoo. So this is how the atong Bible is arranged, mga kaigsuuna, no? Now, adto ta sa the timeline. Nay akong gipangbutang diri nga chart. Dili na lang kay nato ni siya i-expound. Ako na lang ning gi-appeal diri para makatabang ni siya sa inyo pag-identify sa kanang asa dapita, no? Para ma-imagine ninyo ang time. Now, ang kanang BC or before Christ, no, kabalo man ta ana, no? Kanang ang pagkasulat na to ana is reverse order na siya, no? Ang year 2000 mao to'y pinakakaraan BC, and then nag-anam ka duol sa ato ang tuig, nag-anam ka gamay pod, no, 1000, 500 BC, 400 BC, 50 BC. Now ang zero nga year supposedly mao na ang tuig nga nahimugso si Kristo. Mao na nga after zero is after Christ. Ang BC is before Christ. Pero karon giusab naman na sa secular nga kalibutan para kuno nga mga atheist o nga mga non-Christian mahimo na silang giusab na nila, no? Common era na ang imbis AD gihimo na nilang CE. But okay, ato ta sa prophets timeline sa page 2 sa ubos. Kaning chart, makita nimo diri ang kaning ni ang mga propeta o kinsa ang mga hari nga naghari sa Israel. So makita nimo diri sa 1050 BC na si Haring Saul, siya may unang king, no, sa Israel. And then sundan siya ni David. And then ang after ni David si Solomon, no? So makita nimo sa timeline, kings of the United Kingdom. Usara may kingdom, tanan nga tribo, usara sila ka kingdom, usara ilang hari. Panahon ni Saul, panahon ni David ug ni Solomon. Now pagka matay ni Solomon, ni puli ang iyang anak, dito natunga ang Israel. Ang napulo ka tribo dito sa norte, ang duha ka tribo diri sa sur, sa south. Muna sa north, si Jeroboam, o sa south, si Rehoboam. Ang south, Judah, kaliwat ni David ang ilang hari.
Ang dito sa north, iila na itong himo-himo. No? So, kaning nga chart will help you makita nimo ang mga tuig o kinsa ang mga propeta ana nga panahon. No? Anyway, and then ang New Testament, ato to sa page 3, mo ni ang timeline sa New Testament. O kanus-an ni gipang sulat ang mga letter. No? According ani atong timeline, ang una nga mga gisulat gid ni Paul is 1 Thessalonians ug 2 Thessalonians sa 50 AD. Sa diyang si Pablo nag-mission. And then after Thessalonian niya nga letter, gisulat niya ang Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians ug Galatians. So mo niya mga gisulat ni Paul. Kamo na lay basa na mga kaigsuna na gusto na ako muanhita sa number 6, the 7-age biblical chronology. Gihanay nato mga kaigsunan for the sake ni sa atong pag-study kaning model o pagka-arrange sa different ages para masayo nato mahinumduman. Ang unang age is the age of the ancients, from Adam to Abram. No? Okay? Following the creation narrative come the accounts of Adam, Eve, and their sons, through Noah, all the way through to Noah, and the table of 70 nations, and the birth of Abram. No, kana naana sa tuig 2166 BC. Ang story po ni Job naapod aning period of time. No? Sa Bible, that is Genesis chapter 1 verse 11. Chapter 1 paingon sa chapter 11, sorry. So si Job, posibleng mas karaan pa na siya kang Abraham. Unya dili na siya Hebrewanon. No? Lahi na siyang rasa, lahi na siyang kadugo. Wala pa'y, posible wala pa'y Hebrew sa panahon ni Job. Wala may gisulat gud og unsa na siyang tuig ang Job, pero makita sa mga scholar sa style sa pagkasulat o sa kining iyahang structure siyang language ug asa na siya dapita somewhere. So kani mao ni ang age of the ancients. Si Adan, mga anak ni Adan, panahon kang Noah, o all the way to katong table of 70 nations sa Babel, no? Makita na nimo sa Genesis 10, gilista ang 70 ka mga nasod sa tibuok kalibutan. Nga resulta, di ba, kay gitagaan sila sa Ginoo og mga lingwahe, gidivide sa Ginoo ang sinultian. Kay before that, usara man sila kasinultian, tanang mga kaliwat ni Noah. Usara sila kasinultian tanan. Na gusto sila magtukod og tower. And so, gidivide sila sa Ginoo, gi-break down into different languages, and so, mauna ang atong gi-classify as the age of the ancients. So, moadto ta sa ikaduhang hugna, the age of the patriarchs, from Abraham to Joseph. Niining age, wala pa'y nasod ang Dios, wala pa siya covenant people, wala pa'y covenant nation. Ang gika-covenant sa Ginoo, individuals, no? Covenant siya kang Abraham. And then pagkamatay ni Abraham, ang iyang ka-covenant, ang anak ni Abraham si Isaac. And then pagkamatay ni Isaac, ang iyang ka-covenant is si Jacob. Katong na birthright. So pagkamatay ni Jacob, ang iyang ka-covenant si Joseph. Mao may na birthright. Then si Ephraim. So mao ni siya ang age of the patriarchs.
No, patriarch meaning mga papa, mga amahan. From the word patre or padre. Sa Latin is padre or sa English father or mga amahan. So si Father Abraham, si Father Isaac, money ang age of the patriarchs. Now, moadto ta sa ikatulo nga age, which is, we call it the age of the judges. Moni ang time nga ang pamilya, no? Ang family of Abraham, nahimo na silang nasud. Nahimo na silang nasud, mga kaigsuunan. Kaya nga no, paggawas nila sa Egypt, nahimo silang, dili na sila mga tribo lang. No? Kaya sa una, pamilya, din nahimong clan, mga clan, nahimong tribo. So mga anak ni Jacob, nahimo na silang tribe. Si Reuben, after 500 years, nahimo ng tribe of Reuben. Si Ephraim, natawag na og tribe of Ephraim. So mo ni ang age of the judges. Niining panahon na, ang mga leader sa Israel, ang tawag sa ilang mga judge. Alam sila hari. Si Moses, judge man si Moses. Ang raise up siya sa Ginoo, ang Ginoo mangita og tao nga iyahang dihugan, iyang istoryahan, ug kanang tawhan na mahimo siyang itawag nila judge. Mga propeta na ang mga judge o mga military leaders. Both. Unlike sa ubang nasod na ay king. Pag mamatay magod ang king, ang musunod ang anak sa king. No? Kay kingdom man sila. Ang Israel aning panahon na dili sila kingdom. Wala sila king. Gidumalaan sila sa kanang gitawag lang mga judge. Pag mamatay mo sa ka-judge, maghulat sila sa Ginoo kinsa i-raise up sunod. No, pagkamatay ni Moses, ang nipuli si Joshua. Dili man to niya anak si Joshua, dili man to niya gagaw, dili man. No? But siya ang i-raise up sa Ginoo. Pagkamatay ni Joshua, ang Ginoo nag-raise up po ng lahi. So dihan nimo sa Book of Judges, dihan nimo makita ang sila Samson, sila Gideon. Si Gideon, di mo katuo nga siya ang tawag sa Ginoo. No? Istorya ang angel of the Lord. Di siya mutuo. Giingnan siya sa Ginoo. Di siya mutuo. Kaya ang Ginoo mamili, mangita, no? Nya katong dihay panahon nga wala magyoy lalaki nga musugot. Ngadto ang Ginoo kang Deborah. Si Deborah is a mighty kay nga judge. So mo na ang Book of Judges, no? We call this the age of the judges. Mudagan po ni siya mga kaigsunan ng almost 400 years. No, panahon ni Moses all the way to Joshua. Nag-ending ni siya panahon ni Samuel. No? Okay? Beginning with the birth of Moses, the rest of the Torah narrates the exodus from Egypt, the cutting of the law covenant at Sinai, and the establishment of Israel as an independent nation. No? That is in the year 1446 BC. After 40 years in the wilderness, Joshua leads the people into Canaan where they settle into their new tribal homelands. Following Joshua's death, other judges arise and lead as required. No, that's from 1375 to 1050 BC, up until the time of Samuel. No? So kani nga mga books nga nailalom ani mga kaigsunan sa age of the judges, kani nga books of Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua o Judges. Mga story kana sa mga tao nga gipang raise up sa Dios ug unsay nahitabo sa nasod sa Israel. Unique kayo niining panahon na ang nasod sa Israel kay wala sila'y government bang formal na wala. O ang ilang leadership unique kayo. Mga judges, walay mga ranggo. Itawag lang nila mga judges. Kaya mo desisyon kung naay mga away, naay mga pangutana, mga sila mo dispute, ug napoy musulong, sila po mo manguna sa gira. Now, after the age of the judges, mga kaigsunan, no, ato ta sa page 4,
Mao ni ang matawag nato og the age of the unified kingdom. Kay sa panahon ni Samuel, ang mga Israelites nangayo sila hari, no? Nangayo sila hari. Kaya ang mga anak tigulang na si Samuel, ang nipuli magud kang Samuel, ang mga anak ni Samuel nga mga badlungon kaayo. Badlungon man itong mga anak ni Samuel, o man itong sunod sa ilang papa. So, ingon ang mga Israelites, taga-imig hari. So si Samuel nakiglalis in town sa mga pangulo sa mga tribo, mga nasod sa Israel nga. Uy, kumangayo mong hari. Wa mo kabaloon sa mahitabo kung naamoy hari. Kuliktahon ang inyong mga abot. Mag-require ang hari o porsyento, magbuhisan mo ng inyong mga lalaki. I-require nga mahimong sundalo. Sugot mo. Sugot me. Mautong nagsubo si Samuel. Kay mausab na ang padagan sa nasod sa Israel. Unya niingon ang Ginoo nga Samuel, ayaw sige kasuko, ayaw sige kasubo. Dili man ikaw ang ilang gisalikway. Ako nga ilang hari, ako ang ilang gisalikway. Ingana ang Ginoo mga kaigsunan. Kaya atong tungura ang ilang hari ang Dios. Pero ingon ang Ginoo nga di na din sila gusto sa ko ang ako maghari. Gusto na nilang tao nga hari. Ang so nahitabo to mga kaigsunan, gidihugan sa Dios si Saul. Si Saul, Holy Spirit yun adto. Kaso lang si Saul, nagpabadlong si Saul mga kaigsunan. So anyway, mao ni ang age of the unified kingdom, si Saul gipulihan ni David, o after kang David, si King Solomon. Usara ang gingharian. Ang tanan na 12 ka tribo, usara ang ilang hari. It was the age of glorious kayo, the golden age, mga kaigsunan sa gingharian sa Israel. So, nahimo na silang kingdom. Dili na sila nasod lang, kundi kingdom na sila, gingharian na sila. Ang Ginoo namuhat gihapon. No, kay sa panahon ni David, ang Ginoo man tugyod ang nag-anoint adto. So let's read ang age of the unified kingdom. Saul becomes Israel's first king, uniting the 12 tribes behind him. And then David claims Jerusalem as the capital, and Solomon builds the holy temple. He dies in the knowledge that the kingdom will split. Kay kana tuig na 930 BC, 930 BC. So ang mga libro ni ining panahon sa United Kingdom of Israel, 1st and 2nd Samuel, and then ang First Chronicles, and then ang Psalms, naapod ang Proverbs, naapod ang Ecclesiastes, o Song of Songs. Mao na siya panahon sa United nga Kingdom. At ta sa ikalima nga age, that is the age of the divided kingdoms. Now, pagka-split sa Israel, totally lahi na po ang padagan, igsuon, tungod kay lahi man ang problema, no? Dili na ito masabtan ang mga sinulat sa mga propeta kung wata kasabot ani. Kay kanang mga propeta, nagsulat na sila panahon sa divided kingdom. Mao na ang naggisi silang kasing-kasing, mao na ang ilang gihilakan, mao na ang ilang mga concern. Mao na ang heart sa Dios nga mahiusa ang na-divide nga kingdom. Okay, total, let's read number 5. No, from division, na-divide ang north ug south. Ang north, mga kaigsunan, ang ilang tawag sa ilang kaugalingon, Israel. Ang south, ang ilang tawag, Judah. Kaya naama dito ang tribo ni Judah. Ang tawag sa ilang yuta, kaya ang ngalan ang ngalan sa yuta, according na sa ngalan sa tribo. No? Kung ang tribe of Judah, diha kapuyo, ang pangalan na nga yuta, Judah. So, ang south, to dito ang kaliwat ba yan ni David, tribe of Judah ba yan? So, dito ang kaliwat ni David, nagpadayon sa south. Ang north,
lahi sila o hari, mga kaigsuonan. Ang usually mabasa nimo igsuon ang tawag sa north no Israel man ang ngalan nila. Usahay ang tawag nila sa ilang kaugalingon Ephraim. Sa ang tawag sa Ginoo sa ila Ephraim. So mabasa na nimo sa Hosea mo ingon ang Ginoo, O Ephraim. Ingala ka nganong Ephraim kinsa man si Ephraim. Ang pasabot sa Ginoo pagtawag ng Ephraim is the northern tribe, northern kingdom. Kaya nga naman, si Ephraim ang naay birthright. Di ba? Anak man na siya ni Joseph. Si Joseph naay birthright, napasa ang firstborn blessing, birthright kang Ephraim. So, ang naay birthright siya may responsible sa tanan niya mga kaigsuunan. So, Ephraim was the dominant tribe. Mutawag ang Ginoo sa Israel, Ephraim ang iyang pagtawag. So let's read number 5. The 10 northern tribes secede, no, nag-separate and claim the title Kingdom of Israel. Appoint their first king from the tribe of Ephraim. Okay, gikan sa tribo ni Ephraim ang ila kay na may birthright sa Ephraim. And eventually establish Samaria as their capital. Wicked kings rule one after the other as tribes vie for power. Meanwhile, the 2 southern tribes are renamed Kingdom of Judah, with Solomon's sons retaining the throne in Jerusalem. The Lord's prophets rebuke both kingdoms for their sinfulness before Israel is destroyed by Assyria. That is in 722 BC. And Judah defeated by Babylon in the year 586 BC. 200 years after, no? Many Jews are carried away into exile. Ezekiel and Daniel captured prior to Jerusalem's fall, prophesy in Babylon, while Jeremiah serves as an eyewitness to the destruction. After 70 years of dominance, Babylon is conquered by the Persian Empire. Ang mga libro aning naapil sa kining gitawag og the divided kingdoms, First and Second Kings, then ang Second Chronicles. Ang First Chronicles about to sa panahon ni David ug ni Solomon. But ang Second Chronicles mahitungod na katong nabuak na ang kingdom. O si Prophet Isaiah na diha, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Zephaniah, apil ang 9 ka gitawag nga minor prophets. Again, dili na sila minor tungod kay minor sila. No. Gitawag lang nag-minor kay mubo ang ilang mga sinulat. So, mabasa na to, kung mabasa ta ni mga prophets, ato nang bear in mind mga kaigsunan ug unsa ang ilang concern para masabtan nato. Now again, no? Again, ngano bagid nga magkapoy-kapoy man tag sabot ana. Nga wala man tay labot ana nga mga gingharian nga nga buak. No, igsuon pulong na sa Dios. No. Now, again, as I said before, ang Biblia kana nga mga libro wala nagisulat to you. No? It's written, ang author gisulat niya to his audience. But gisulat ni kaning tanan hitabo na sulat ni para nimo, for you and for me. Para na to na masabtan, kinahanglan sabto na to ang konteksto. Na? Context. Sabto na to mo ning gipasabot ni propeta Isaiah, nagsulti siya sa Israel mo ning gipasabot. Kasabot sa sitwasyon. Ang atong interpretation diha mao na ang pulong sa Dios para nato. Diba? Kaya kung dili na to yung anaon pagbasa, kuha lang tag verse, hala, nasuko laging Ginoo lagi. Kaya suko man siya diri, oh. Awa, nasuko siya Ginoo sa kaning atong lungsod. Nasuko yung Ginoo sa, sa Pilipinas. Mawala gid na, nawala na mao, no? But I cannot imagine, I've seen so many times how people misuse good ang scriptures.
So the age of the divided kingdoms na sa 722 BC, no? Makita na nimo sa 2 Kings. Igsoon. Gipildi sa Assyrians ang Northern Kingdom. Unya gideport. Pila ka milyon ka mga lumulupyo sa Israel gideport. Gidala dito sa Iran, gidala sa Iraq, gidala sa Pakistan, gidala sa Afghanistan. Wala pa na Iran o Pakistan sa unang panahon, 2,700 years ago, pero Babylon, Persia, Assyria, mauna sila, modern. Ang Persia is Iran, karon. Ang Babylon is Iraq. Ang Assyria is Lebanon and Syria. Mauna sila. So dito gibang dala, pila ka milyon. Wa naman ito na uli. So kanang mga Iranian karon, mga kaliwat na igsuon sa northern tribes. Sige away no, nag-away mga Hudyo. Israel versus Iran. Igsuon mga igagaw na sila. Naglahi lang ilang reliyon. Pero mga kadugo na sila. Kadugo na. Now, thank you Lord sa ulan. Madunggan pa ba ko diya sa Zoom? Okay. Adto ta sa age of the Second Temple Judaism. Okay. This is now from Babylon to the baptizer. Kaning age of the Second Temple era, mao ni ang time nga niuli ang gipauli ang mga Hudyo. Gikan sa ilang pagka-exile, kay ang Babylon napildi naman ang mga Persian or mga Iranian na nidaog, ug ang mga Iranian maluluyon. Gipauli ang mga Hudyo sa ilang nasod. Panahon na ni Nehemiah, Ezra, Haggai, Zechariah o Malachi. Okay, from Babylon to the baptizer, the kings of Persia or modern day Iran allow groups of Jewish exiles to return to Judah. That is in the year 538 to 444 BC. Led by Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah, this remnant construct a new temple for worship and rebuild Jerusalem's walls. So kani nga mga books, mao ni ang Ezra, Nehemiah, Esther, Haggai, Zechariah, ug Malachi. Now very important ni siya mga kaigsuonan nga period sa history sa Bible. Kay dinhi pod gi-compile ang much of our Bible. Kay gikan man sila sa langyaw, no? Gikan sila sa Babylon. Nanguli sila nga naghilak, nanguli sila, grabe kahinangop. Ang Jerusalem, dili na mahitsura. Dili na, wilderness na. Ang templo nga gitukod ni Haring Solomon, wala na, mga bato na lang. In ruins, sulod sa 70 katuig. And so, gitukod nila balik mo na makita nimo si Haggai, Ezra, Nehemiah, ang ilang tumo nga na balikon pagtukod ang temple. So, mo ni gitawag og the Second Temple era. No? Gitukod nila balik ang temple. And then, all the way to Malachi. Now, gikan kang Malakay, padulong kang Matthew, doon na nagintang 400 years of silence. Walay book, walay propeta nga nagsulat anang panahona. But of course, namuhat ang Ginoo anang mga panahona. And then, adto ta sa number 7, age of fulfillment.
So, gidivide na to ni into 7 ka mga ages. Kanang age of fulfillment, mao ni ang from the incarnation to the recreation, the new creation. Incarnation, mao ni pagkahimugso ni Jesus, and all the way. So, gitawag na to ni fulfillment kay mao ni ang katumanan sa mga saad. So, naadiri ang Matthew, Mark, Luke, and John, o ang tanan nga mga New Testament literature all the way to the book of Revelation. So, gitawag na to ni og the age of fulfillment. Let's read ang atong material. Beginning with the birth of John and Jesus, that's around 5 BC. The New Testament details the life and ministry of Jesus Christ. His death, resurrection, and ascension, and the outpouring of the Holy Spirit. No, that's 30 AD. Thus begins the new covenant era as foretold by the prophets. Despite hostile opposition from Jewish authorities, the gospel spreads beyond Judea and saturates the Roman Empire. The Acts narrative concludes with Paul preaching in Rome, and persecution of the church intensifies, and the New Testament canon is completed. That is around 95 AD or 65 or 95 AD. Now, so, diyan na human ang atong material. Kinsay gitugnaw sa ulan. Naggrabe nga ulan. Anyway, I hope nga makatabang ni pagbasa nato sa Bible. Okay? Nahimo nato ning guide. Kay magbasa ta sa Bible before ta mokuha og kanang ni ang unsay gisulti sa Ginoo sa tuwa, sabton sa nato ang conversation. Diba? Ana sa. Then pag makuha nato unsa gid ang meaning ana, ayha nato makuha ang pulong sa Dios para nato. No? Kay kung atong style mo kuha lang ta, mo abli lang tag Bible, and then pagbasa kay si Judas naghikog. Ato siya sa lain, lahat to siya sa lain. Tudlo niya dito kay ang iyang tudlo natulong man sa buhata. Go and do likewise. Wala na ipahikog, gina ko sa Ginoo ani. Anyway, ano siguro mo istorya man Ginoo kung ingon ta, siguro, maybe, probably, but igsoon ang Bible, gihatag ni sa Ginoo for us. I pray nga mausab ang atong binasahan, ma-improve ang atong binasahan sa Bible, mas mo hunger ta to know, and then makita na to ang beauty of scriptures, no? So dinhi lang sa tataman mga igsoon. Kay murag galisod na tagdungog diri. Let's pray. Lord, thank you for this opportunity to study your word. Salamat kay Heavenly Father nga tudluan gid mi nimo how to appreciate and how to discover treasures and riches of Christ, the glorious riches of Jesus Christ in His Biblia, Lord. We pray, Lord, open our eyes that we may see wonderful things in your word. Salamat Ginoo, salamat Father nga ang imong pulong mao kini nagalig-on kanamo, mao kini Ginoo nagahatag kanamo og pagtuo, ang imong pulong o Dios. Mao kini ang imong pan, Lord, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from your mouth. Lord, we pray matag usa Ginoo mahimo nga Lord skillful nga tighatag sa imong pulong, Heavenly Father. Lord, gamita kami Ginoo, Lord. Use us, O God, to teach your word, Lord, so that ang imong pulong Ginoo sama sa ulan nga mo bisbis Ginoo sa mamala nga dapit busa mahimo kini nga mabungahon nga tanaman, O God. Thank you, Lord. We bless your name. In Jesus' name we pray.
Amen and amen and amen. Thank you so much mga kaigsuunan.